Maniniwala ka ba na sa panahon ngayon na sobrang moderno na ng mundo, mayroon pa ring lugar na literal na out of the world ang itsura at akala mo ay lugar ng mga alien? Ang Socotra Island, mga katoto, ay isa sa mga pinakanatatanging lugar sa buong mundo na may kakaibang itsura. Matatagpuan ito sa Arabian Sea, malapit sa Yemen, at bahagi ng kapuluan ng Socotra Archipelago. May laki itong 132 kilometers ang haba at 49 kilometers naman ang lapad. Isa itong natatanging ecological hotspot na madalas tawaging alien-looking dahil sa kakaibang itsura ng mga halaman at tanawin nito. Ang pagiging geographically isolated ng Socotra sa loob ng milyong-milyong taon ang dahilan kung bakit nag-evolve dito ang mga halaman at hayop na hindi makikita kahit saan pa sa mundo. Ang pagkakahiwalay ng isla sa mainland Africa at Arabian Peninsula ay lumikha ng isang distinct na ecosystem. Halos 37% ng mga halaman, 90% ng mga reptile species at 95% ng mga land snails dito ay endemic o ang ibig sabihin ay doon lang sila matatagpuan. Talagang iisipin mo na parang nasa ibang planeta ka kapag nasa Socotra ka dahil sa mga kakaibang itsura ng kalikasan. Isa sa mga pinaka-iconic na tanawin sa Socotra ay ang puno ng Dragon's Blood o ang Dracaena cinnamari na may hugis payong na canopy at naglalabas ng crimson sap o dagta na tinatawag ng mga sinaunang tao bilang Dragon's Blood dahil sa kulay nito. Ginagamit pa rin ito sa gamot at bilang dye. May iba pang nakakamangha na mga halaman tulad ng desert rose na may makapal na trunk para mag-imbak ng tubig at ang Socotran cucumber tree na parang malaking pipino ang itsura. Kung titignan ay para ka talagang nasa fantasy novel dahil sa mga halaman. Dahil na rin sa kakaibang topography ng isla, mayroon itong kakaibang kombinasyon ng mga limestone cliffs, white sand dunes at crystal clear waters, kaya mas lalo pa nitong pinapalakas ang out of the world vibe ng isla. Bukod sa mga halaman, mayroon ding unique wildlife ang Socotra. Andito ang Socotran chameleon na kayang magpalit ng kulay, pati na rin ang endemic na Socotra sunbird na naglalagay ng makulay na buhay sa isla dahil sa pakislap-kislap ang mga pakpak nito. Ang isla ng Socotra ay matagal nang pinag-aagawan dahil sa strategic location nito sa Indian Ocean. Mula pa sa mga sinaunang panahon, ito ay naging daanan na ng mga mangangalakal na naglalayag mula sa Africa papuntang Asya. Dahil dito, mayroon ding malalim na kasaysayan ang Socotra pagdating sa maritime trade at cultural exchange. Sinakop ng mga Portuguese noong 16th century, pero kalaunan ay napunta ito sa Sultanate ng Mara at sa mga British hanggang sa maging bahagi ng Yemen noong 1967. Ang isla ay naging tanyag na rin sa iba't ibang ekspedisyon ng mga botanist at naturalist dahil sa natatanging biodiversity nito. Kaya noong 2008, ginawaran ito ng UNESCO ng World Heritage Status para protektahan ang mga likas na yaman at biodiversity ng isla mula sa banta ng sobrang pag-unlad at human activities. Pero naisip mo ba kung paanong may ganito pa ring lugar sa mundo, lalo na't sobrang nilamon na tayo ng teknolohiya? Kakaunti lang kasi ang nakatira sa Socotra at hindi pa masyadong moderno ang pamumuhay ng karamihan sa mga naninirahan sa Socotra Island. Dahil sa lokasyon nito at limitadong koneksyon sa mainland, marami sa mga residente ay nabubuhay pa rin sa tradisyonal na paraan. Umaasa sila sa pangingisda, pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop para sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Bagamat mayroon ng mga modernong teknolohiya tulad ng mga cellphone at ilang mga sasakyan sa ilang bahagi ng isla, ang infrastruktura at mga serbisyo tulad ng kuryente at tubig dito ay limitado pa rin. Isa rin ito sa paraan para patuloy na mapangalagaan ang lugar.
Isang malaking issue ang pagpapanatili ng likas na kalikasan ng Socotra. Bilang isang UNESCO World Heritage Site, may mga programa para protektahan ang isla laban sa pagkapinsala ng mga turista at local activities. Gayunpaman, napakalaki rin ng hamon pagdating sa environmental conservation ng isla. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan ng resources para maipatupad ang mga proteksyon. Dagdag pa rito, may mga threats na dulot ng climate change tulad ng malalakas na bagyo at pagkasira ng coral reefs na siyang nagbibigay ng dagdag na pressure sa ecosystem ng Socotra. Noong mga nakaraang taon lang, nasira ang ilan sa mga coastal areas dahil sa bagyo at may mga pag-aaral na nagsasabing kailangan pa ng mas malawakang efforts para mapanatili ang kalikasan ng Socotra habang sinusubukan ang balance sa pagitan ng turismo at proteksyon ng environment. Sa kabila ng mga ganitong klasing threats, napapanatili pa rin naman ang kagandahan ng isla. Hindi pa ito ganap na naaabot ng mass tourism, kaya marami sa mga natural na tanawin ay buo pa rin. Pero kung hindi magpapatuloy ang sapat na conservation efforts, maaari pa ring magdulot ng panganib sa endemic species at unique biodiversity ang unregulated tourism. Para sa mga explorers at adventurers, napakaganda ng Socotra dahil sa exotic at out of this world na vibes nito. Isang lugar na parang isang pantasya na puno ng misteryo at ganda ng kalikasan. Sa tingin mo, Katoto, kung ganoon ang ginawa sa ilang bahagi ng isla sa Pilipinas, ay magkakaroon din kaya tayo ng isla na parang galing sa ibang planeta? I-komento ang inyong mga sagot sa comment section at huwag kakalimutang mag-react, i-share at mag-comment sa video natin ngayong araw.